May 2 araw na rin ang nakalilipas magmula ng paliguan ni Bianca ang buong silid ni Daniel. Hanggang ngayon, parating pumapaikot ang paningin ni Daniel sa tuwing nagsasalubong sila ng daan. Kahit na umiinom lang ito ng tubig at nakikita siya, napapasimangot ang asawa. May isang beses na pilyang tiningnan niya ito habang nag-aalmusal sila, ay nakairap na kaagad ito sa kanya. Ramdam niya naman ang pagkaasar nito sa kanya. Tinapunan na niya ito ng pansin ngayong nakikita niyang nagpupunas na ito ng bibig. Indikasyon na tapos na itong kumain. She prepared egg omelette, fried rice, hot dog, sausage and a glass of milk. Mukhang nagustuhan naman ito ang almusal na hinanda niya. Ebidensyang malinis na platong pinagkainan nito. Napangiti siya na hindi niya mawari. Parang may paru-parong nagliliparan sa tiyan niya ng mga oras na yun. Dahan-dahan siyang napatingin sa mukha ni Daniel na ngayon ay nakairap na naman. Pero bago sa paningin niya ang side na yon ng asawa, ang cute lang nitong maasar na kahit na anong pagpipigil niyang matawa ay natatawa na lang talaga siya kahit na mag-isa. Tapos ka na! Bilis naman! Saka pinukol niya ito ng tingin. Nakatingin lang ito sa kanya pero blanco ang ekspresyon ng mukha. Nagustuhan mo ba yung almusal? Nakasimangot siya nitong binalingan ng tingin bago napunta ang paningin nito sa malinis na plato. Just right, maarting sambit nito. She tried to control herself not to imitate him. Base kasi sa nakikita niya, gustong-gusto nito ang hinanda niya. Kahit konting compliment man lang sana mula rito, that would do great to her. Pero inignora na lang niya. Well, ang importante ay may laman ng sikmura nito. Napapakain at kinakain ng asawa niya ang hinahain niya sa harap nito. Hindi naman pala maselan si Daniel sa pagkain. Minsan may ilang, pero kahit papaano ay nagagawa na rin niya itong sabayan sa almusal, which is hindi niya ginagawa dati. Nitong nagdaang araw lang nang sapilitan siya nitong pinapasabay sa pagkain nito. Ilang saglit lang ay tumayo na rin ito at naiwan siyang mag-isa. Napailing na lang si Bianca at pinagpatuloy ang pagkain. Matapos siya sa kitchen ay naisipan niyang maglaba. Kalalabas lang niya ng room niya nang maalalang kailangan na rin niyang kunin ng mga labahin ni Daniel. Kainis. Ngayon nga ay sising-sisi na niya ang sarili. Bakit kasi pinag-day off niya ang lahat ng maids dito sa mansyon? Mukhang wala nang balak pang bumalik ang mga yon. Napapailing na lang si Bianca nang pihitin niya pabukas ang pintuan ng kwarto ni Daniel. Wala sa sariling napailing siya nang makitang kasulukuyang nagbibihis pala ito ngayon. Ano ba yan? Uso ang katok. Agad nagtama ang paningin nila ng asawa. His sharp intimidating aura agadong sumalubong sa kanya. Next time, knock on the door. May panguuyam na tingin nito kasabay ng matinding pag-irap. Humarap rin ito kaagad sa malaking salamin. Kasalukuyan nitong sinusuot ang white long sleeve nito at inaayos ang pagkakabutones nun. Habang nakamasid, hindi niya maiwasang mapalunok sa gandang lalaki ni Daniel. Kahit sinong Eva o Adan ay nanaising magkamatres para lang makuha ang atensyon nito. Tindig pa lang nito ay nakakadala na. Napahilamo si Bianca sa kaisipang iyon. Nagiging kakaiba na ang utak niya. Perks of living the same roof with Daniel Medrano, the handsome bachelor in town to date. Kinilabutan siya nang biglang dumako ang paningin nito sa kanya. Pareho silang nagkatitigan dahil sa malaking salamin. Nakataas ang kilay nito at ginagamit na naman ito sa kanyang intimidating aura nito. Parang sinasabi nitong, anong tinitingin-tingin mo dyan, look? Napaismid si Bianca at agad na pinagkukuha ang mga labahing damit ng asawa. May nakita siyang malapit sa kinaroroonan nun. Kahit atubili siyang kunin, nilakasan na lang niya ang loob. Lalabhan ko lang ang mga to. May iba ka pa bang damit na gustong palabhan? She asked and tried to act normal, kahit ang bango-bango ni Daniel, dahil nasa malapit lang ito sa kanya. Pansin ni Bianca na tahimik lang si Daniel at tapos na ito sa butones niya. Nataranta si Bianca nang humarap at bigla itong humakbang palapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang kunin nito ang mga kamay niya at idantay iyon sa balikat nito. Do it for me. Tinutukoy nito ang necktie nito na nakapato ngayon sa balikat ng asawa. Nanlaki ang mga mata niya nang magisna ng pinapahiwatig nito. Siya ang mag-aayos nun para sa asawa. Sobra-sobra ang lapit lang ng mukha nila. Medyo yumuko rin ito para ma-access niya ng maayos ang necktie nito sa liig. Lunok at lulo ng laway ang unang ginawa niya. Paano kasi? Medyo nanginginig ang mga daliri niya sa kamay. Nakaka-conscious ang titig ni Daniel sa kanya.
Para gustong magpalpitate ng mga brain cells niya sa utak. Pigil na pigil niya ang paghinga hanggang sa dahan-dahan na niyang inaayos ang necktie nito. At nang natapos niya, doon biglang nagising si Bianca nang hawakan ni Daniel ang dalawang kamay niya. Saka lang niya napansin ang masyadong higpit ng pagkakagawa niya sa necktie nito. Mabuti na lang at napigilan niyo ng asawa. Nako, ako na. Sasaktan mo pa ako eh. Naiiritang wika nito sa harapan niya. Napatanga naman si Bianca. Pinagmasdan na lang niya si Daniel habang niluluwagan nito ang pagkakabuhol niya sa necktie nito. Napalunok na rin siya sa kahihiyan. Sorry, hinging paumanhin niya. Parang gustong magtago ng sarili niya sa hiya. Tinaasan lang siya ng kilay ni Daniel. Pero ilang saglit lang ay mabilis siya nitong sinenyasan. Agad namang nakuha ni Bianca ang gustong iparating nito sa kanya. Agad siyang kumilos at mabilis niyang naabot ang Amerikana nito mula sa closet nito. Pumwesto siya sa may likod nito at isa-isa nitong isinuksok ang mga braso sa Amerikana. Nang maisuot na nito ng maayos ay dumistansya na si Bianca sa lalaki. Hindi niya maiwasang humanga sa kakisiga ni Daniel, lalo na nung maisuot na nito ang business suit. Parang nakakahiyang tumayo sa malapit dito. Napaka-elegante nitong tignan at nakakapangliit sa sarili niyang manatiling nakatayo sa malapitan dito. Kaya kinuha na lang niya ang mga labahin nito at nilagay sa dalang hamper na bitbit niya. Saka lumabas na kaagad ng kwarto ni Daniel. Hey! Napahinto siya sa akmang paghakbang at binalingan ng asawa. I have something for you. Nakataas ang isang kilay niya. Saka may iniaabot sa kanya. And I need you to wear this now. Nagtatanong ang mga mata niya kung seryoso ito. Isa pa, ilang araw kaya silang puro ungusan at irapan lang. Pero nakatingin lang ang lalaki sa kanya. Tinanggap niya ang bestidang iniabot nito sa kanya at nagbabadyang tatalikuran na sana niya ito nang mabilis siya nitong hapitin sa bewang at iharap ulit. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Parang sumiklab agad ang mabilis na pintig ng puso niya at matuwid na napalunok. You can change in my closet. Ani Daniel at tinuro ang pinto sa kaliwa. Nanigas naman si Bianca. Parang ayaw kumilos ng mga binti niya. Natatakot siya sa magiging kahahantungan ng pagkakataon. We won't do it here. Kaya mabilis na nakatango si Bianca. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang asawa. Ramdam niya ang pag-iinit ng balat niya. Just merely saying those words ay sapat na para magninga siya. Ilang saglit lang ay naisuot na niya ang damit. She can say na bagay iyon sa kanya. It fits perfectly to her curves. Parang pinasadya para sa kanya. Hinagod niya ang sarili ng isa pang tingin nang biglang mamataan niya si Daniel sa likuran niya. Hanggang sa unti-unting sumiksik ang asawa sa likod niya at dinantay nito sa balikat ang mga kamay nito. Agad nagtama ang mga paningin nila sa tulong ng salamin. Nang sandaling iyon ay napakagat sa ibabang labi si Bianca hanggang sa dahan-dahan siyang iharap ni Daniel paharap dito. How much do you want me, Bianca? Agad nitong hinawakan ng baba niya para magtagpo ang mga paningin nila. Daniel's brown eyes is absolutely sharp na parang hinihimay ang buong pagkatao niya. Hindi siya nakapagsalita at mabilis na umiwas ng tingin sa lalaki. Pero hindi niya naiwasang hindi mapakagat sa ibabang labi niya. Hanggang sa hagipin siya nito sa batok at siilin siya nito ng napakapusok na halik. Ramdam niya ang panggigigil nito sa mga labi niya. And she's enjoying every bit of it. Para itong naglakbay ng mahabang panahon at siya lang nag-iisang paraan nito para mapatid ang uhaw. She can't handle herself anymore. Kusa nang tumutugon ang mga labi niya, same intensity ng binibigay ni Daniel sa kanya. Tibag na ang pader niya, pag-amin niya sa sarili niya. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang pagkakapinid ng sarili niya between Daniel and the mirror. Damang-dama niya ang tensyon sa pagitan nila. At hindi iyon matatapos, mawawala hanggat walang nangyayari sa kanila. At ramdam niya ang pagiging handa ng asawa. Hindi iyon lingid sa kaalaman niya dahil sa magkadikit na ang katawan nila. Hanggang sa akayin siya nito papunta ng sofa. Maingat na inihiga siya nito sa malambot na sofa. I really need to go. This thing can wait, sweetheart. I'll be back before 8. Saka iniwan na siya nito kaagad, mag-isa. Napatingala na lang sa ibabaw ng kisame si Bianca. Mahigit kalahating oras nang nakakalipas nang makaalis si Daniel. Pero heto siya, walang imik sa silid nito. Gulong-gulo ang isipan niya. Para sa kanya,
Tuloy pa rin ang pinaplano niyang kapalit ng katawan niya ay ang pagkaka-annulled ng kasal nila. Pero may bahagi ng utak niya ang kumukontra sa gusto niyang mangyari. Nasisiraan na yata siya ng bait. Hanggang sa marinig niya ang sunod-sunod na doorbell mula sa labas. May bisita? Wala namang hinabilin si Daniel sa kanya na may inaasahan itong bisita ngayon. Mabilis ang mga naging hakbang niya palabas ng main door at tinungo ang gate ng mansyon. Medyo hiningal siya sandali gawa ng takbuhin ng pagpunta doon. Pero gulat siya nang makitang wala namang tao. Pero hindi nakawala sa paningin niya ang isang brown envelope na sa tingin niya ay may lamang mga importanteng dokumento. Kinuha niya iyon at wala sa sariling pinagmasdan ang laman noon sa loob. Isa-isa niyang binasa ang mga nakasulat doon. Hindi siya maaaring magkamali. Kinusot pa niya ang mga mata niya para makasiguro sa mga nakikita. Pero hindi iyon nagbago. Mukhang naisahan nga siya ni Daniel, pero hindi na ngayon. Uunahan na niya ito. Nakarating ng maayos si Daniel sa Medrano Enterprises. Ang pinagsipagan niyang buuin ng pawis ng mahigit isang dekada. Hindi kaila sa kanya ang ugong ng balita tungkol sa natatamasang tagumpay sa industriyang napili niya. He's a good provider. Pati na rin ang real estate ay hindi rin nakatakas sa kanya. Dahil sinisimula na rin niyang mag-invest at mukhang hindi siya malulugi sa parting iyon. Mabilis siyang naglakad papasok ng private elevator niya at pinihit ang 21st floor kung saan siya nag-oopisina. Wala pang isang minuto ay narating na niya iyon. Agad siyang lumabas mula roon at tinahak ang hallway papunta sa opisina niya. Lahat ng mga nakakasalubong niya ay napapayuko dahil marahil mahigit isang linggo din siyang hindi pumasok. That's very crucial for him. Dahil never pa siyang umabsent ng ganun katagal. Buong buhay niya, nagiging tirahan at pamilya na ata niya ang trabaho. Minsan lang siya kung umuwi sa mansyon niya dahil masuunahin niya ang negosyo. But that changed when Bianca came. Parang may bahagi sa utak niyang gugustuhing puntahan o kahit may isip man lang ang maamong pagmumukha nito. Napakunot noo si Daniel nang mamataan si Ricky malapit sa pinto ng office niya. Ngiting aso ang lalaki. At mukhang kanina pa ito nanonood sa kanya. Napakunot noo siya. What? Untag niya rito. Nakascore ka na? Diretsang tanong nito sa kanya. Hindi pa nga nagsisimula ang araw niya ay may gana na itong inisin siya. Salamat talaga at best friend niya ito. Dahil kung hindi, matagal na itong wala. Kanina ka pa ba dyan? Nakatiimang bagang na pinukol niya ito ng masasamang tingin. Tumikhim muna ito sandali bago sinipat ang relo sa bisig. Mga 5 minutes pa lang naman ang nakakalipas. Inirapan niya lang ito ng saktong makalapit sa desk niya. Inalis niya ang jacket suit at inabot kay Ricky. Agad siyang naupo sa swivel chair. Sinanyasan niya rin na lumapit si Ricky. Kumusta ang pinagagawa ko sa'yo? Kumamot ito ng ulo sandali. Everything is fine. Just that the board of directors were checking on you from time to time. Napahilot siya sa kanyang sentido. He stared blankly sa harap ng mga nakakasilaw na sikat ng araw na pumapasok na pala sa silid ng opisina niya. Si Ricky ang tumatayong OIC niya kapag wala siya o kapag out of town siya. Mapagkakatiwalaan naman kasi ito. Ito rin ang nagsisilbing personal counselor sa mga legal activities niya. He won't be known the ruthless attorney Ricky Cruz on the court for nothing. By the way, I need you to sign this today. Good thing that you're here. This is rush actually. And because you have POA over the Medrano, kailangang dumaan muna ito sa'yo. Saka nilapag sa harap niya ang mga papel. Napakunot noo si Daniel nang makita ang malaking halaga na hinihingi ni Jason. Natural na kailangan nitong dumaan sa kanya bilang right hand ni Grandma Feliza Medrano. Bakit ganito kalaki? Did Grandma know this? Isang magkasunod na ilingang sinukli ni Ricky sa kanya. This is the third time around this year na nanghingi ito ng pera sa kanya. At alam na niya kung saan ito mapupunta. Walang iba kundi sa trust fund nito and he can smell something. Mabilis niyang ibinalik kay Ricky ang mga papers. Anong gagawin ko rito? Kusot ang kilay na tanong niya. Try to stalk him. Ikaw na ang bahala kung paano mo yan gagawin. Then he dismissed him. Pagdating kay Jason, parating umiiral ang second thoughts niya. Hindi nito makuha-kuha ang tiwala niya. Matagal na siyang nawala ng gana sa lalaki dahil sa ginawa nitong pag-ubos ng pera noon. Nagpakasarap ito sa pera hanggang sa napabayaan ang negosyong hinahawakan nito. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay lugmok na si Grandma ngayon.
Napahugot siya ng mahabang hininga bago sumandal sa swivel chair niya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Wala naman siyang inaasahang tawag maliban na lang kung may nakaligtaan siyang appointment. He casually accepted the call na mapagmasdang anong number ang nakalagay. Daniel Medrano speaking. Hi loves, did you miss me? Agad kumunot ang noo niya sa pamilyar na boses. Suddenly, realization hits him. Hey Carol, stop bothering me, okay? I'm at work. Bye. Wait, gusto ko lang mamasyal kasama ka, Daniel. Is it too much to ask? He pinched the bridge of his nose and rolled his eyes. He hung up the call instantly, then blacklisted the phone number. Pang-ilang numero na ba nito ang binlock niya? Napapailing na rin siya. Hindi naman kasi ganito umakto ang Carol na tinuring niyang matalik na kaibigan noon. Naalala niya dati, madalas ito ang kasama ni Luis Medrano kapag namamasyal sa kanilang tahanan sa Makati. Ito ang personal na tagapayo ng kanyang ama, si Attorney Luis Medrano, kilalang hukom at noon ay ang nag-iisang tagapagmana ng nag-iisang matriarch ng Medrano Company na si Grandma Felisa Medrano. Palangiti si Carol at palaging may baon na kwento kapag nagkakakwentuhan sila. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa papa nito na minsan lang siyang bisitahin at hindi niya maipagkakailang masayang-masaya ito kapag pumapasyal sila. Minsan, naging hinaing din ito ni Tito Luis dati kung paano niya babalansehin ang oras sa kanyang dalawang anak. Anong ginagawa mo rito sa loob ng palaruan? Takang tanong niya sa batang babae na nasa edad na siyam. Kasalukuyang nilalaro nito ang robot na remote control. Ito ay ang paborito niya. Bigay ito ng kanyang ama noong ipinagdiriwang nila ang 14 na kaarawan niya. It's a collector's item at madalas hindi niya ito ginagalaw o nilalaro dahil koleksyon niya ito. Kaya laking gulat niya nang makausap at makitang nilalaro ito ng kung sino lang. Kasi sabi ni Papa, dito lang daw ako. Pangit makinig sa usapan ng matatanda. Nagkabuhol-buhol na paliwanag nito. Napatango na lamang siya at pinanood ang batang babae habang sinusubukan nitong paggalawin ng laruan. Mahirap na at baka masira nito ang laruan niya, kaya binantayan na lamang niya ito. Pero ilang beses rin itong hindi gumalaw, nilapitan niya na lang ito. Anong nangyari? Usisa niya rito. Ha? Nasira ko ata, ayaw nang gumalaw. Pansin niya ang panginginig ng mga kamay nito. Napakunot siya at naupo sa tabi nito. Okay pa naman siguro to. Saka pinalitan niya ang baterya ng laruan. Sinubukan niyang paggalawin ng robot. Ayan, gumalaw na ulit. Aniya, saka pinanood ang reaksyon nito. Ang galing mo naman! Anito na sinabayan ng ngiti at pagtawa. Napangiti na rin siya sa kakaibang reaksyon nito. At na-realize niyang masaya palang magkaroon ng kaibigan. Simula ng araw na iyon, palagi na niyang pinapakita ang mga bagong laruan niya kay Carol. Hanggang sa natigil na ang pagbisita nito sa kanila dahil hirap na ring makahanap ng oras si Tito Luis. Pero nangyari ang isang trahedya na hindi niya napaghandaan. Ang pagkawala ng mga magulang niya gawa ng isang plane crash. Hindi niya kayang tanggapin ang tagpong iyon. Naalala niya ang pagbisita noon ni Tito Luis. Wala siyang kibo sa mga pangyayari hanggang sa makita niya si Tito Luis ang tinuturing niyang pangalawang ama. Kumusta ka na, iho? Humihikbi siya. Hindi niya magawang kausapin ng kahit na sino. Hanggang sa maramdaman niyang mahihinang pagtapik nito. At kinausap siya nito ng masinsinan tungkol sa naiwan ng kanyang mga magulang at ang last will ng mga ito. Nagpaalam ito na muna ang haharap sa mga nakikiramay. Tumango lamang siya. Nabasa niya sa last will ng mga ito na sa oras na mawala sila ay maiiwan siya sa pangangalaga ng mga Alvarez. Ito ang pinsan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Napansin niya ang dalawang pares ng mata na kilalang kilala niya. Dahan-dahan itong nilapit ang sarili sa kanya. Hindi niya maunawaan ang damdamin nang nakatayo lamang ito roon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at sabik na nilapitan at niyakap ito. Isang mainit na yakap ang isinukli nito sa kanya, si Carol. Mabuti at sinama ka ni Tito. Sambit niya at sinulyapan ito dahil sa pananahimik nito. Nasa veranda sila ngayon at doon ay parehong nakadungaw. Ang pamamahay nila sa Makati kung saan ang lamay ng mga magulang niya. Madalas na rito nagpapalitan ng mga kuro-kuro ang kanyang ama at si Tito Luis sa tuwing bumibisita sila rito.
Alam mo, maraming beses kong hiniling na makasama si Papa, kaso alam mo na. Mapait na ngumiti ito habang nakatanaw sa malayo. Sa pagkakataong iyon, napaangat siya ng tingin sa madilim na kalangitan. Oo nga, kung meron man na mas mahirap ang pinagdaanan, ay ang mga taong pinaghiwalay at pinaglayo. Wika niya sa sarili at ibinalik ang tingin kay Carol. Kung iisipin, mas maswerte siya rito. Dahil mahal na mahal siya at iniingatan siya ng mga magulang hanggang sa mawala ng mga ito ng hininga. Hindi niya alam pero nabuhayan siya ng loob. Kahit papaano, tatanawin niya ang buhay na masaya sa pamamagitan ng mga alaalang naiwan ng mga ito. Samantalang ito, nalungkot siya para rito. Magiging okay rin ang lahat at alam ko yon. Saad nito bago siya sinulyapan ni Carol. Pareho silang natawa. Hanggang sa dumating ang isang aksidente sa buhay nito, ang siyang nagpabago ng lahat. Matapos mangyari ang pagkasunog ng mansyon ng mga Medrano, ay sinama ni Jason si Carol sa States dahil sa laki ng pinsalang natamo nito sa sunog. Nabalitaan din niyang nadamay sa sunog si Luis at ang asawa nitong si Elizabeth. Kinabukasan ay naisipan niyang bisitahin ang nasabing mansyon at kinausap niya ang katiwala. Nasamahan siya doon sa isa sa mga pinagkakatiwalaang driver ng kanyang ama. Pumayag naman ito. Nang marating ang nasabing mansyon, ay ang kagimbal-gimbal na sitwasyon ang nangyari ang naabutan niya. Masyadong napinsala ang buong pamamahay, lalo na ang parteng library. Ang pader na pundasyon ng bahay ang natitirang nakatayo. Naisipan niyang puntahan at pasukin ang buong lugar at sa kung papaanong paraang napunta si Carol sa bahay na yun. Hanggang sa madaanan niya ang bodega ng bahay. Hindi sinasadyang may maulanigan siyang mahihinang boses doon. Akala niya noong una ay guni-guni lang niya. Nilapit niya ang sarili doon at nang makumpirma ay agad niyang binuksan ang kandado na gawa sa kahoy. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Agad tumambad sa kanyang isang batang babae. Nangihina ito kaya agad siyang nagpatawag ng titingin dito. Isang ambulansyang kumuha rito at upang malapatan agad ng lunas. Hindi man niya ito nagawang makausap, pinagpasalamatan na rin niya dahil natagpuan niya ang batang babae kung sino man iyon. Tuluyan na rin siyang nawala ng komunikasyon kay Carol. Nang makabalik ito ay nag-iba na ito at lahat ng mga bagay na naaalala niyang ginawa nila noon ay parang biglang nawala ng parang bula sa alaala nito. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari pero isinantabi na lamang niya ang mga naisa na niyang sabihin rito at nilimot ang lahat. Ano nga ba ang nangyari sa kaibigan niyang si Carol? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.